Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagbangon? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang sisilay sa umaga. Sabi nila, ang tahanan daw ay kanlungan, isang lugar ng kapayapaan at pagmamahal. Pero paano kung ang mismong tahanan ang naging kulungan at ang taong pinangakuan mong mamahalin habang buhay, ang siya palang magiging dahilan ng iyong pagtakas sa gitna ng unos? Ang malakas na kalabog ng bumagsak na bote ng alak ang gumising sa natutulog na takot sa puso ni Liwayway. Kasabay ng pagtilapon ng bubog sa sahig na semento ay ang masasakit na salitang binitiwan ni Dante, ang kanyang asawa. Hayop ka! Aalis ka lang sandali. Kung sino-sino ng lalaki ang kinakausap mo, akala mo ba hindi ko nakita? Sigaw nito, amoy na amoy ang singaw ng alak sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Nanginginig, naniyakap ni Liwayway ang kanyang bunsong anak na lalaki, habang ang isa niyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng 4 na taong gulang nilang anak na si Tala. Napasubsob ang bata sa palda ng ina, takot na takot sa nagwawalang ama. Dante, tumigil ka na. Nakikita ka ng mga bata. Pakiusap ni Liwayway, halos pabulong na ang boses sa pagpipigil ng mga luha. Nagpatulong lang ako kay Mang Cardo para sa bubong na tumutulo. Alam mo namang malakas ang ulan. Pero para kay Dante, walang halaga ang anumang paliwanag. Ang isip niya'y nilason na ng selos at ng alak. Dumapo ang tingin niya sa isa pang bote sa mesa. Bago pa niya ito makuha, mabilis na kumilos si Liwayway. Tama na, Dante. Sa pag-agaw niya sa bote, marahas siyang itinulak ni Dante. Bumagsak si Liwayway sa sahig. Mabuti na lamang at naprotektahan niya ang sanggol sa kanyang mga bisig. Ngunit ang sigaw ni Tala ang nagpatindig sa lahat ng balahibo niya. Inay, isang piraso ng bubog mula sa naunang boteng nabasag ang dumaplis sa paa ng bata. Maliit lang na sugat, pero para kay Liwayway, iyon na ang huling patak na nagpaapaw sa baso ng kanyang pagtitiis. Hindi na ito ang buhay na pinangarap niya. Hindi na ito ang lalaking pinakasalan niya. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at mga kulog na tila nakikisabay sa gulo sa loob ng kanilang bahay, tumayo si Liwayway. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Binuhat niya ang sanggol, hinila si Tala, at walang alinlangang lumabas ng pinto. Saan ka pupunta? Bumalik ka rito, Liwayway! Dinig niyang sigaw ni Dante. Kapag lumabas ka sa pinto na yan, huwag ka nang babalik kahit kailan. Hindi siya lumingon. Ang lamig ng ulan ay tila bumabalot sa kanyang buong katawan, ngunit hindi nito matalo ang panlalamig na nararamdaman niya sa loob. Bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang muka ay parang luhang galing sa langit, nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Walang sapin sa paa, ramdam ni Liwayway ang bawat bato at putik na kanyang natatapakan. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Tala na walang tigil sa pag-iyak. Inay, saan po tayo pupunta? Malamig po, sabi ng bata sa gitna ng mga hikbi. Shh, anak. Maghanap lang tayo ng masisilungan. Huwag kang bibitaw sa akin. Ha? Sagot ni Liwayway. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses, kahit ang totoo'y durog na ang kanyang puso. Sa kanyang isip, bumabalik ang araw ng kanilang kasal. Ang mga matatamis na pangako ni Dante. Mamahalin kita, aalagaan, hanggang sa huling hininga ko. Ang mga pangakong yun ngayon ay tila abo na isinaboy sa hangin. Walang bakas, walang halaga. Ang pagmamahal na inakala niyang magiging kanlungan niya ay naging isang kulungang puno ng takot. Habang tumatakbo sila palayo sa kanilang baryo, papalayo sa impyernong tinawag niyang tahanan, unti-unting nanghina ang mga tuhod ni Liwayway. Ang pagod, gutom, at bigat ng damdamin ay sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Napaluhod siya sa maputik na daan, sa tabi ng isang maliit na sapa na rumaragasa
dahil sa lakas ng ulan. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Ang init ng kanilang mga katawan ang tanging nagbibigay lakas sa kanya. Ngunit kahit anong pilit niya, unti-unti nang bumibigay ang kanyang katawan. Patawad mga anak, patawad. Bulong niya habang ang paningin niya ay unti-unting nanlalabo. Ang tunog ng malakas na ulan ay unti-unting humihina sa kanyang pandinig. Ang kadiliman ng gabi ay tila lalamunin na sila ng buo. Ngunit bago siya tuluyang mawala ng malay, isang liwanag ang tumama sa kanyang mga mata. 2 ilaw mula sa isang sasakyan na papalapit sa kanila. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Si Dante. Sinusundan ba niya kami? Iyon ang huling tanong sa kanyang isip bago tuluyang nagdilim ang lahat. Binabayo ng malakas na ulan ang windshield ng owner-type jeep ni Amihan Soliman. Halos hindi na makita ang daan sa unahan dahil sa walang tigil na buhos nito. Galing siya sa kabilang bayan, tumulong sa pag-aayos ng bubong ng bahay ng kanyang tiyuhin, at ngayon ay pauwi na sa gitna ng unos. Ay, napakatindi naman ng ulan na to. Bulong niya sa sarili habang maingat na inililiko ang sasakyan sa pamilyar na daang putik. Malapit na siya sa may tulay na kawayan nang may maaninag siyang tila isang bunto ng basahan sa tabi ng rumaragasang sapa. Nag-alinlangan siya. Sa ganitong panahon, sino namang nasa labas? Baka naman basura lang na tinangay ng hangin. Ipagpapatuloy na sana niya ang pagmamaneho nang sa isang saglit na paghina ng ugong ng hangin, may narinig siyang isang tunog. Isang mahinang iyak na parang ungol ng isang kuting na nilalamig. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Itinigil niya ang jeep, binuksan ang pinto, at kahit walang payong, ay mabilis siyang bumaba. Bawat hakbang niya sa makapal na putik ay may kasamang kaba. Habang papalapit, unti-unti niyang naaninag ang katotohanan. Hindi yun bunto ng basahan. Isang babae, nakalugmok sa lupa, basang-basa, at yakap-yakap ang 2 maliliit na bata. Ang isa ay isang sanggol na halos hindi na gumagalaw, at ang isa pa ay isang batang babae na nakasubsob sa balikat ng ina. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Amihan. Nakita niya ang maputlang mukha ni Liwayway, ang asawa ni Dante. Ang mga labi nito ay nangingitim na sa ginaw. Agad niyang hinubad ang suot niyang makapal na jacket at maingat na ibinalot sa sanggol. Liwayway, gumising ka. Maranyang tinapik ang pisngi nito. Ngunit wala siyang narinig na tugon. Mabilis siyang nag-isip. Hindi sila maaaring magtagal doon. Maingat niyang binuhat ang walang malay na si Liwayway na kahit sa kalagayan nito ay hindi bumibitaw sa pagkakayakap sa kanyang mga anak. Ginamit ni Amihan ang lahat ng kanyang lakas upang madala silang 3 patungo sa kanyang jeep. Nang maisakay na niya sila sa passenger seat, pinatakbo niya agad ang sasakyan patungo sa kanilang bahay na hindi kalayuan. Sa buong biyahe, ang isip niya'y puno ng mga tanong. Bakit? Anong nangyari? Alam niya ang reputasyon ni Dante sa kanilang baryo. Isang manginginom at basagulero. At ang nakikita niya ngayon ay tila isang malinaw na sagot. Pagdating sa kanilang bahay, bumusina siya. Agad namang lumabas ang kanyang ina, si Aling Flora, na may pag-aalala sa mukha. Ngunit nang makita nito ang dala-dala ng anak, ang pag-aalala ay napalitan ng pagkaalarma. Diyos ko, Han! Sino yan? Anong nangyari? Mamaya na po ako magpapaliwanag. Naitulungan niyo po ako, sagot ni Amihan. At agad namang kumilos si Aling Flora. Hindi na ito nagtanong. Kinuha niya ang sanggol mula sa pagkakabalot sa jacket, habang si Amihan ay maingat na inilalabas si Liwayway at si Tala mula sa sasakyan. Sa loob ng bahay ang init ay sumalubong sa kanila. Agad na kumuha si Aling Flora ng mga tuyong damit at tuwalya. Habang pinupunasan at binibihisan ni Amihan, si Tala, na nanginginig pa rin sa takot at ginaw, inasikaso naman ng kanyang ina, si Liwayway at ang sanggol. Ilang sandali pa, isang mangkok ng mainit na sabaw ang inabot ni Aling Flora
kay amihan, para kay Tala. Pagkatapos ay naghanda siya ng lugaw para naman kay Liwayway na isinalang na niya sa kalan. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at walang kibo, ngunit puno ng pag-unawa at habag. Nang mahimasmasan, dahan-dahang iminulat ni Liwayway ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang hindi pamilyar na kisame na gawa sa kahoy. Napabalikwas siya ng bangon, puno ng takot ang mga mata. "Nasaan ang mga anak ko?" "Shh, dahan-dahan lang," sabi ni amihan na nakaupo sa isang silya hindi kalayuan. Ang boses niya ay mahinahon, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. "Ligtas sila! Ligtas na kayo!" Tumingin si Liwayway sa direksyong itinuro ni amihan. Sa isang papag sa gilid, nakita niya si Tala na mahimbing na natutulog, balot ng kumot. Sa tabi nito ay ang kanyang bunsong anak. Nasa bisig ng inana ni amihan na marahang idinuduyan nito. Doon lamang bumalik ang hininga ni Liwayway. At kasabay noon ay ang pagbuhos ng mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Nang ilapag na ni Aling Flora ang sanggol sa tabi ni Tala, lumapit ito kay Liwayway at inabutan ng isang basong may mainit na tubig. Walang salita, pero ang mga mata nito'y nangungusap ng pag-unawa. Habang iniinom ni Liwayway ang tubig, ang lagnat at pagod ay nagsimula ng maningil. Naramdaman niyang umiikot ang kanyang paningin. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, nakita niyang papalapit si amihan. Sa kanyang isip na nilamon ng lagnat at trauma, ang anino ng isang lalaki ay anino pa rin ng panganib. Bigla niyang hinawakan ang braso nito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng takot na hindi para sa kanya, kundi para sa lalaking nasa harapan niya ngayon. "Wag! Wag mo kaming sasaktan!" Bulong niya bago muling nawalan ng malay. Ang mga salitang iyon, kahit pabulong, ay tumagos sa puso ni amihan na parang isang punyal. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Liwayway. Sa sandaling iyon, nanumpa siya sa kanyang sarili. Dito sa bahay na ito, walang sino mang mananakit sa kanila. Hinding-hindi na. Lumipas ang 3 linggo. Ang mga sugat sa paa ni Liwayway ay naghilom na. Ang lagnat na dulot ng pagod at pagkababad sa ulan ay napawi na rin. Ngunit ang mga sugat sa kanyang puso, alam niyang mangangailangan ng mas mahabang panahon para maghilom. Sa ilalim ng bubong ni Aling Flora at sa tahimik na pag-aalaga ni amihan, unti-unting nanumbalik ang kulay sa kanyang mga pisngi. Ang probinsya ng Pag-asa, ang pangalan ng lugar, ay tila isang hulog ng langit. Bawat umaga, hindi na siya nagigising sa takot. Sa halip, ang amoy ng kape at sinangag mula sa maliit na karinderya ni Aling Flora sa ibaba ng bahay ang gumigising sa kanya. Isang araw, habang pinagmamasdan niya si Aling Flora, na abala sa pagluluto. Isang pamilyar na damdamin ang kanyang naramdaman, ang pananabik na muling humawak ng sandok at kawali. Bago pa man siya ikasal kay Dante, ang pagluluto ang kanyang mundo. "Aling Flora," mahina niyang tawag. Kung ayos lang po, baka pwede po akong tumulong?" Isang matamis na ngiti ang isinukli ng matanda. "Naku iha, syempre naman. Ang totoo niyan, kanina pa nananakit itong mga kaso-kasuan ko." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Liwayway na may silbi siya. Hiniling niya kung maaari siyang magluto ng kanyang espesyal na adobo. Isang recipe na minana pa niya sa kanyang lola. Pumayag si Aling Flora at ibinigay ang lahat ng sangkap na kailangan niya. Habang nagigisa siya ng bawang at sibuyas, habang ibinubuhos ang toyo at suka, habang inilalagay ang dahon ng laurel, pakiramdam ni Liwayway ay hindi lang manok ang kanyang pinalalambot. Pati na rin ang nanigas niyang puso. Nang tanghalian, ang bango ng adobo ni Liwayway ay tila isang paanyaya sa lahat ng dumaraan, na puno ang kainan sa kanto ng paghilom. "Aba Aling Flora, anong bago sa luto ninyo ngayon?" "Kay sarap!" Puri ng isang tricycle driver. "Napakasarap. Parang luto ng nanay ko," sabi naman ng isang guro na kumakain sa isang sulok.
Mula sa kusina, pinapanood sila ni Liwayway. At sa pagitan ng mga papuring iyon, isang bagay ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay, walang halong pag-aalalang ngiti. Kailan nga ba siya huling ngumiti ng ganito? Hindi na niya matandaan. Sa mga sumunod na araw, ang buhay niya ay umikot na sa pagtulong sa karinderya sa umaga at pag-aalaga sa kanyang mga anak sa hapon. Palagi nandoon si Amihan. Hindi ito pala salita, ngunit ang tulong nito ay nasa gawa. Isang hapon, nakita niyang tinuturuan ni Amihan si Tala na gumawa ng saranggola mula sa mga patpat ng kawayan at papel de hapon. Ang halakhak ng kanyang anak habang tumatakbo ito sa bukid, hawak ang pisi ng saranggola, ay musika sa kanyang pandinig. Umupo siya sa isang bangkito sa di kalayuan. Pinagmamasdan ng kanyang anak na masayang naglalaro kasama ang lalaking nagligtas sa kanila. Hindi niya namalayan, may mga butil na ng luha ang dumadaloy sa kanyang pisngi. Mga luha hindi ng pighati, kundi ng purong pasasalamat. May mga gabi ring kapag hindi mapatahan, niliwayway ang kanyang bunsong anak sa pag-iyak, maririnig niya ang marahang katok sa pinto. Papasok si Amihan at sasabihin, "Ako na muna, magpahinga ka na." Kukunin nito ang sanggol at sa mga malalaki at matatag nitong braso, marahang iduduyan hanggang sa ito'y muling makatulog. Isang gabing ganoon, hindi na nakatiis si Liwayway. Sinundan niya si Amihan sa labas, kung saan nakaupo ito sa hagdanan, habang himbing na natutulog ang sanggol sa kanyang kandungan. "Salamat, Han," sabi niya. "Salamat sa lahat." Tumingin ito sa kanya. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. "Wala yon, Liway. Ang mahalaga, ligtas kayo." Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago muling nagsalita si Liwayway. "Alam mo, noon, nangarap din ako ng ganito. Isang simpleng buhay, isang asawang mabait, mga anak na masaya." Natigil siya. Ayaw nang ituloy ang mga masasakit na alaala. Hindi umimik si Amihan. Hindi siya nagbigay ng payo o nagtanong. Nakikinig lang siya. At sa sandaling iyon ang pinakakailangan ni Liwayway. Isang taong handang makinig nang hindi siya hinuhusgahan. Ngunit ang kapayapaang unti-unti niyang nararamdaman ay biglang winasak kinabukasan. Isang babae mula sa kanilang dating baryo, si Aling Ising, ang napadaan sa karinderya para bumili ng ulam. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Liwayway. "Liwayway, ikaw nga. Kumusta ka na? Nag-alala kami sa'yo. Bigla ka na lang nawala." Bago pa man makasagot si Liwayway, nagpatuloy ang babae. Ang boses nito'y bumaba na tila may ibinubulong na sikreto. "Nabalitaan mo na ba ang nangyari kay Dante?" Kumunot ang noo ni Liwayway. "Po? Anong nangyari?" Huminga ng malalim si Aling Ising, inilapit ang mukha at ibinagsak ang balitang yumanig sa buong pagkatao ni Liwayway. "Patay na siya, Liway. Naaksidente ang sinasakyan niyang kotse kagabi. Wasak na wasak." Nakatayo si Amihan sa may pintuan ng kusina. Tahimik na pinagmamasdan si Liwayway. Mula nang dumating ang balita tungkol sa pagkamatay ni Dante, hindi na ito umimik. Hindi ito umiyak. Hindi rin naman ito nagpakita ng galit. Nakaupo lang ito sa isang sulok, yakap ang mga tuhod, at nakatingin sa malayo. Ano nga ba ang dapat maramdaman ng isang tao kapag ang berdugong sumira sa iyong buhay ay bigla na lang nawala? Isang parte ni Amihan ang nakakaramdam ng ginhawa para kay Liwayway. Tapos na ang kanyang pagdurusa. Malaya na siya. Ngunit ang isa pang parte niya ay nakakakita ng bigat sa mga balikat nito. Isang halo ng pagkalito at, marahil, hindi maipaliwanag na bigat ng konsensya. Iyon ang mas nag-aalala sa kanya. "Han, hayaan mo na muna siya," sabi ng kanyang inang si Aling Flora. Tinapik siya sa balikat. Kailangan niyang ilabas yan sa sarili niyang paraan. Tumango si Amihan, ngunit hindi niya maalis ang kanyang mga mata kay Liwayway.
Ang kapayapaang unti-unti nang bumabalot sa babae sa loob ng 3 linggo ay tila isang kandilang biglang hinipan ng hangin. Kinabukasan, pilit na bumalik sa normal ang lahat. Nagbukas muli ang karinderya. Pumasok na rin si Liwayway sa kusina, ngunit ang kanyang mga kilos ay mabagal, tila wala sa sarili. Pinilit niyang ngumiti sa mga customer, ngunit hindi abot sa kanyang mga mata. Tanghali na ng isang magarang puting kotse ang huminto sa tapat ng kanilang kainan. Bihira ang ganitong sasakyan sa kanilang probinsya, kaya napatingin ang lahat. Bumukas ang pinto sa driver's side at mula roon ay lumabas ang isang babaeng tila hinulma ng isang artista. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida, naka-high heels, at ang buhok nito ay alon-alon na bumagay sa perpekto nitong mukha. Nanigas si Amihan sa kanyang kinatatayuan, ang pabangong dala ng hangin, ang paraan ng paglalakad, ang ngiti sa mga labi. Lahat ay pamilyar. Si Silao del Fierro. "Han, is that you?" "Amihan." Malambing na sabi ni Silao, tinanggal ang suot na sunglasses. Ang mga mata nito ay kumislap nang makita siya. Lumapit ito at walang pasabing humalik sa kanyang pisngi. "I can't believe it. It's been what, 2 years?" Automatikong napaatras si Amihan. "Clau, anong ginagawa mo rito?" Ang boses niya ay formal, halos malamig. "Business. And of course, I wanted to see you." Sagot nito, ang mga matay nilibot ang simpleng karinderya na tila sinusuri ang bawat sulok. "So this is your life now. Simple, quiet." May kung anong tono sa boses nito na hindi mawari ni Amihan kung papuri ba o pangungutya. Bago pa man siya makasagot, dumapo ang tingin ni Silao sa loob ng kusina, kung saan nakatayo si Liwayway na tila isang estatwang pinagmamasdan sila. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Silao. Naglakad ito papasok, ang tunog ng takong nito ay umalingaw-ngaw sa sahig na semento bay. "And who is this?" Tanong ni Silao. Ang tingin ay mula ulo hanggang paa kay Liwayway. Ang simpleng duster at tsinelas ni Liwayway ay isang malaking kontradiksyon sa eleganteng itsura ni Silao. Si Liwayway. Maikling sagot ni Amihan. Lumapit siya para pumagitna. "Nakatira siya dito." "Oh," sabi ni Silao. Ang ngiti ay lalong lumawak. Tumingin siya kay Liwayway. "Kawawa ka naman, iha. Nabalitaan ko ang nangyari sa asawa mo. Nakikiramay ako." Ang mga salita ay puno ng simpatya, ngunit ang mga mata ay nang-uusig. "Ang hirap siguro ng buhay ano? Biyuda ka na. Kailangan mo pang magtrabaho agad. Buti na lang nandito si Han. Napakabait talaga niya. 'Di ba? A true knight in shining armor." Bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa kumpiyansa ni Liwayway. Nakita ni Amihan kung paano ito napayukuko. Kung paano nawala ang kaunting liwanag sa mukha nito. "Umalis ka na, Silao." Mahinahon ngunit may diin na sabi ni Amihan. Nagtaas ng kilay si Silao, nagulat. "I was just being nice." "Alam ko kung kailan ka nice." Sagot ni Amihan. "Tapos na tayo, Silao. Matagal na." Isang saglit na galit ang gumuhit sa mukha ni Silao bago ito muling napalitan ng isang pekeng ngiti. "Fine. I get it. I'll see you around, Han." Tinalikuran niya sila at naglakad pabalik sa kanyang kotse. Bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Nang makaalis na ang sasakyan, naiwan ang isang mabigat na katahimikan. Lumapit si Amihan kay Liwayway na nakatulala pa rin. "Liway, sino siya?" Tanong nito, ang boses ay nanginginig. "Dati kong nobya." Pag-amin ni Amihan. "Huwag mo siyang pansinin. Ganoon lang talaga siya." Tumango si Liwayway, ngunit kitang-kita ni Amihan ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ang anino ng pagdududa ay muling bumalik. Kinahapunan, 2 pulis ang dumating sa karinderya. Nagtatanong-tanong daw sila tungkol sa aksidente ni Dante.
Habang kinakausap nila si Aling Flora, muling huminto ang puting kotse ni Silaw sa tapat. Bumaba si Silaw, may dalang isang basket ng prutas. Para sa inyo, sabi niya kay Aling Flora bago bumaling sa mga pulis. Oh, mga sir, iniimbestigahan niyo po ba yung aksidente? Routine questions lang po, ma'am, sagot ng isang pulis. Ngumiti si Silaw, isang nangiting tila puno ng inosente at pagkamausisa. Nako, buti naman. May mga naririnig kasi ako sa baryo nila. May palaisipan daw ba sa pagkamatay niya? Balita ko kasi, madalas daw mag-away yung mag-asawa. Ang tanong ay binitiwan sa hangin, sapat na para marinig ng lahat ng customers sa loob. Agad na napunta ang tingin ng lahat kay Liwayway na biglang namutla na parang papel. Ang mga salitang binitiwan ni Silaw ay parang mga buto na isinaboy sa matabang lupa. Hindi nagtagal. Ito'y sumibol at namunga ng mga bulong-bulungan. Sa isang maliit na probinsya kung saan ang balita ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa hangin, ang kwento ni Liwayway ay naging sentro ng usapan. Narinig mo ba? Baka naman daw kaya naglasing si Dante kasi palagi silang nag-aaway ng asawa niya. Baka naman may lalaki na si Liwayway kaya niya tinakasan. Tingnan mo, ang bilis nakahanap ng matitirhan. Nakakaawa si Dante. Uminom man yun. Pero siguro dahil sa problema sa pamilya. Ang mga salitang yon, kahit hindi diretsahang sinasabi sa kanya, ay nararamdaman ni Liwayway. Nararamdaman niya ito sa mga matang sumusulyap sa kanya kapag siya'y naglalakad. Nararamdaman niya ito sa biglang paghina ng mga boses kapag siya'y papalapit. Ang karinderya na dati puno ng tawanan at kwentuhan, ngayon ay nababalot ng isang hindi komportableng katahimikan sa tuwing siya ay naroroon. Ang kapayapaan na unti-unti niyang itinatayo ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Ang kumpiyansa na nagsisimula nang mamukadkad sa kanyang puso ay muling nalanta. Isang hapon, umuwi si Tala. Mula sa paglalaro sa labas, ang mukha nito'y nakasimangot. Inay, tawag nito. Ang boses ay malungkot. Sabi po ni Kiko, masama daw po kayo. Kayo daw po ang dahilan kung bakit wala na si Itay. Parang isang kutsilyo ang tumarak sa puso ni Liwayway. Lumuhod siya para magpantay sila ng kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok nito. Paano niya ipapaliwanag sa isang bata ang isang bagay na kahit siya ay nahihirapang unawain? Hindi totoo yan, anak, sabi niya. Pinipilit na huwag manginig ang boses. Mahal ka ni Inay. Mahal na mahal. Niyakap niya si Tala ng mahigpit na parabang sa pagyakap na yon ay mapoprotektahan niya ito mula sa lahat ng kasamaan sa mundo. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya kaya. Ang mga salita ay lason at ang lason ay kumakalat na. Dahil dito, nagsimula siyang umiwas. Umiwas kay amihan. Kapag papalapit ito, magkukunwari siyang abala. Kapag kinakausap siya nito, ang mga sagot niya ay matipid. Hindi dahil sa hindi niya pinagkakatiwalaan si amihan, kundi dahil sa kahihiyan. Ayaw niyang madamay ang lalaking tumulong sa kanya sa gulo ng kanyang buhay. Ayaw niyang isipin ng mga tao na inaakit niya ito. Isang gabi, naabutan siya ni Silaw na nag-iisa sa labas ng karinderya. Nagliligpit ng mga upuan. Bumaba ito mula sa magara nitong kotse. Ang itsura ay perpekto pa rin kahit gabi na. Kumusta? Tanong nito. Ang boses ay malumanay, ngunit ang mga mata ay nanunuya. Hindi sumagot si Liwayway. Lumapit si Silaw at may kinuha sa kanyang pitaka. Isang maliit na sobre. Inilagay niya ito sa ibabaw ng mesa. Para sa'yo, sabi ni Silaw. Alam kong mahirap ang buhay. Kaunting tulong. Tiningnan ni Liwayway ang sobre. Hindi ko kailangan ng pera mo. Talaga ba? Tumawa ng mahina si Silaw. Liwayway, alam nating pareho na hindi ka nababagay dito. Hindi ka nababagay kay amihan. He deserves someone better.
Someone who won't drag him down with her problems. Inilapit nito ang muka. Mabait si Han. Masyadong mabait. At alam kong ginagamit mo ang kabaitan niya. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan mo siya gagawing panakip-butas sa mga problema mo? Bawat salita ni Silaw ay tumama sa pinakasensitibong bahagi ng pagkatao ni Liwayway, ang kanyang takot na siya ay isang pabigat. Umalis ka na, maring sabi ni Liwayway. Aalis ako, sagot ni Silaw. Itinaas ang dalawang kamay na parang sumusuko. Pero isipin mo ang sinabi ko. Kung mahal mo talaga si Amihan, palalayain mo siya sa gulo mo. Sa pag-alis ni Silaw, naiwan si Liwayway na nanginginig. Ang mga salita nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kinabukasan, mas lalo siyang naging mailap kay Amihan. Ang dating komportableng samahan nila ay napalitan ng isang pader na siya mismo ang nagtayo. Hanggang sa isang hapon, 2 pulis ang muling dumating. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila nagtatanong sa mga customer. Siya ang sadya nila. Ginang Alcantara, maaari po ba namin kayong makausap sandali? Sabi ng isang pulis, ang tono ay seryoso. Dinala nila siya sa isang sulok ng karinderya. May mga ilang bagay lang po kaming gustong linawin, sabi ng pulis habang may inilalabas na maliit na notebook. Ayon po sa aming investigasyon, may malaking pagkakautang ang inyong asawa bago siya maaksidente. May alam po ba kayo rito? Umiling si Liwayway. Ang alam lang niya ay nauubos ang pera ni Dante sa alak at sugal, pero hindi niya alam ang detalye. Ganoon po ba? Sabi ng pulis. Tinititigan siya ng diretso sa mata, sapagkat may nakapagsabi sa amin na ilang beses na kayong nagsangla ng mga alahas dahil sa utang niya. At mukhang desperado na raw po kayo bago mangyari ang aksidente. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Totoong nagsangla siya noon, pero para sa gatas at pagkain ng mga anak niya. Ngunit ang huling tanong ng pulis, ang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Ginang Alcantara, nasaan po kayo noong gabi ng aksidente? Ramdam ni Amihan ang pader na itinayo ni Liwayway sa pagitan nila. Ang dating malapit na ugnayan ay napalitan ng distansya. Ang mga ngiti ay naging pilit at ang mga mata nito'y laging nakaiwas. Nasasaktan siya, ngunit higit pa roon, nag-aalala siya. Alam niyang may kinalaman si Silaw dito. Hindi siya tanga. Kitang-kita niya kung paano sinisira ng mga bulong-bulungan si Liwayway at alam niyang si Silaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Pero bakit? Dahil ba sa selos? Masyadong mababaw yon para kay Silaw. Kilala niya ito. Laging may mas malalim na dahilan sa bawat kilos niya. Determinadong alamin ang katotohanan, sinimulan ni Amihan ang sarili niyang pag-iimbestiga. Kinakausap niya ang mga dating kaibigan ni Dante, mga tricycle driver na madalas makasabay nito, kahit sino na maaaring may alam. Isang gabi, habang nag-iinuman sila ng kanyang kaibigang pulis na si Espo Juan Ramirez sa labas ng karinderya, na pag-usapan nila ang kaso. Pare, ang hirap ng kaso ni Dante, sabi ni Ramirez. Aksidente sa unang tingin, pero may mga bagay na hindi magtugma. Katulad ng ano? Tanong ni Amihan. Yung sasakyan niya, may mga gasgas sa gilid na hindi galing sa pagkakabangga sa puno. Parang may kumaskas na ibang sasakyan at may nakita kaming piraso ng pintura. Kulay puti. Isang klase ng mamahaling pintura na bihira sa mga sasakyan dito. Biglang tumibok ng malakas ang puso ni Amihan. Puti, tulad ng kotse ni Silaw. Pero ang mas nakakapagtaka, pagpapatuloy ni Ramirez, ay yung testimonya ng isang babae, si Silaw del Fierro. Anong sabi niya? Sabi niya, nakita raw niya si Liwayway malapit sa pinangyarihan ng aksidente noong gabing iyon. Hindi raw niya sigurado, pero parang kamukha raw talaga. At may inabot daw itong isang lumang papel ng sanglaan sa isang kapitbahay. Patunay daw na gipit na si Liwayway.
Doon na nag-init ang ulo ni Amihan. Kasinungalingan. Alam niyang magkasama sila ni Liwayway at ng mga bata sa bahay noong gabing iyon, mahimbing na natutulog. At ang papel ng sanglaan, isa itong malinaw na paninira. Pero hindi pa tapos si Ramirez at eto pa ang malupit pare. Yung babaeng kasama ni Dante sa kotse, hindi niya pala kalaguyo. Ayon sa investigasyon, isa pala siyang ahente. Mukhang may malaking transaksyon na pinag-uusapan sila bago mangyari ang aksidente. Transaksyon na may kinalaman sa malaking halaga ng pera. Habang pinagdugtong-dugtong ni Amihan ang lahat ng impormasyon, isang malamig na katotohanan ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang pagdating ni Silaw, ang paninira kay Liwayway, ang puting kotse, ang pera. Kinabukasan, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Pinuntahan niya ang pinakamalapit na car rental service sa kabilang bayan. Nagkunwari siyang naghahanap ng kotseng mauupahan. Boss, may puting kotse kayo dyan? Yung maganda, pang-impress. Tanong niya. Naku sir, kaso kaka-pull out lang namin nung isa. Nagasgasan kasi, sabi ng may-ari. Sinong umupa? Isang magandang babae, taga Maynila. Silaw ang pangalan. Kinuha niya nung isang buwan. Isinauli niya rin kinabukasan matapos. Teka, parang yun din yata yung araw ng aksidente sa kabilang baryo. Iyon na, ang huling piraso ng puzzle. Ngunit kailangan niya ng pruweba. At isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Sa araw ding iyon, tinawagan ng mga pulis si Liwayway para sa isang formal na pagtatanong sa istasyon. Habang wala ito, sinadya ni Amihan na puntahan ang hotel kung saan tumutuloy si Silaw. Naabutan niya itong nag-aayos para umalis. Han, what a surprise, sabi nito. Halata ang pagkagulat. Kailangan nating mag-usap, Silaw, sabi ni Amihan. Ang boses ay seryoso. Pumasok siya sa kwarto. Tungkol saan? Tungkol kay Liwayway. Ngumisi si Silaw. So, finally, natauhan ka na? Nakita mo nang pabigat lang siya sa'yo? Hindi. Mariing sagot ni Amihan. Gusto kong malaman kung bakit mo siya ginaganito. Isn't it obvious? I still love you, Han. At nasasaktan akong makita kang ginagamit ng isang babaeng desperada. Ngunit hindi na naniniwala si Amihan sa mga salitang yon. Habang nagsasalita si Silaw, ang mga mata ni Amihan ay abala sa paglilibot sa kwarto. At sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng kanyang handbag, nakita niya ang kanyang hinahanap, isang maliit, kulay gintong susi. Hindi ito susi ng kwarto, hindi rin ito susi ng kotse, kundi susi ng isang safety deposit box. At pamilyar sa kanya ang logo ng bangko na nakaukit dito. Ang parehong bangko kung saan may malaking utang si Dante. Hindi si Liwayway ang desperado, Silaw, sabi ni Amihan. Ang tingin niya ngayon ay diretso na sa mga mata nito. Ikaw. Nagbago ang ekspresyon ni Silaw. What are you talking about? Ang pera. Silaw, sabi ni Amihan. Hindi mo habol si Liwayway. Ang habol mo ay ang pera na tinangay sa'yo ni Dante. Hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Silaw sa gulat at takot. Si Dante, pagpapatuloy ni Amihan, ay niloko ka. Tinakbo niya ang pera mula sa deal ninyo. Hinabol mo siya. At sa paghabol mo, sinadya mong ibangga ang kotse mo sa kanya para makuha mo ang pera at para patahimikin siya habang buhay. At si Liwayway, siya ang ginawa mong pain, ang perpektong taong pagbibintangan para malihis ang investigasyon sa'yo. Sa sandaling iyon, bumalik si Liwayway sa karinderya, umiiyak. Sinalubong siya ni Aling Flora. Inay, ako na raw po ang suspect, sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Ako na raw po ang pangunahing suspect sa pagkamatay ni Dante. Ang pasabog sa gitna ng kwento ay hindi na tungkol sa isang simpleng away pamilya. Ito ay naging isang kwento ng krimen, panloloko, at pagtatakip sa isang kasalanang mas malaki pa
kaysa sa inaakala ng lahat. At si Liwayway, ang babaeng tumatakas lang mula sa isang impyerno, ay biglang napasok sa isa pang mas malalim at mas mapanganib na bangin. Ang salitang suspect ay parang isang malagim na tatak na ipinukpok sa noo ni Liwayway. Mula nang umalis ang mga pulis, ang mundo niya ay gumuho. Ang bawat sulok ng karinderya na dating nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay tila naging mga rehas ng isang kulungan. Ang dating masayang kainan ay naging malungkot. Halos wala ng customer na dumarating. Ang mga dating suki na nakikipagbiruan pa kay Aling Flora ay dumadaan na lang at sumusuklap na para bang ang lugar ay may nakakahawang sakit. Isang araw, sa buong tanghalian, isang langaw lang ang naging kasama nila sa loob. Ang ugong nito ay mas malakas pa kaysa sa anumang benta. Nakita ni Liwayway ang lungkot sa mga mata ni Aling Flora habang nagpupunas ito ng mga mesang wala namang gumamit. "Pasensya na po, Nay," bulong ni Liwayway, ang boses ay basag. "Dahil po sa akin?" Hinawakan ni Aling Flora ang kanyang kamay. "Huwag mong isipin yan, iha. Hindi mo kasalanan." Ngunit sa puso ni Liwayway, kasalanan niya ang lahat. Siya ang may dala ng kamalasan. Siya ang aninong sumisira sa liwanag ng pamilyang kumupkop sa kanya. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang namumuong pader sa pagitan nila ni Amihan. Umiiwas siya at tila hinahayaan lang siya nito. Sa kanyang isip, marahil ay nagsisimula na rin itong maniwala sa mga kasinungalingan. Marahil, nagsisisi na ito sa pagtulong sa kanya. Isang hapon, habang pinapatulog niya ang kanyang bunsong anak, sumilip siya sa bintana. Hinahanap ng kanyang mga mata si Amihan, umaasa sa kahit isang sulyap na magsasabing, "Nandito lang ako." At nakita nga niya ito. Nakatayo sa tabi ng daan, ngunit hindi ito nag-iisa. Isang pamilyar na puting kotse ang huminto sa tapat nito. Bumaba si Silaw. Mula sa bintana, hindi marinig ni Liwayway ang kanilang pinag-uusapan. Ang nakikita lang niya ay ang seryosong mukha ni Amihan at ang mga kilos ng kamay ni Silaw na tila may ipinapaliwanag. Nakita niya kung paano tumango si Amihan. Nakita niya kung paano ngumiti si Silaw. Isang ngiting tagumpay. Sa sandaling iyon, gumuho ang anumang natitirang pag-asa sa puso ni Liwayway. Tama si Silaw. Hindi sila bagay. Paano nga ba naman maniniwala ang isang tulad ni Amihan sa isang tulad niya? Isang byuda, isang suspek, isang babaeng may magulong buhay? Si Silaw ay perpekto, maganda, mayaman, at walang bahid ng anumang iskandalo. Ang huling sinulid ng pag-asang pinanghahawakan niya ay naputol. Bumalik siya sa loob ng silid, tinalikuran ang tanawin sa labas na dumudurog sa kanyang puso. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak, tinitigan niya ang kanilang mga inosenteng mukha. Ano ang mangyayari sa kanila kung makukulong siya? Kanino sila mapupunta? Ang takot na yon ay mas matindi pa kaysa sa takot niya para sa sarili. Isa lang ang naisip niyang solusyon, ang solusyon na ginawa na niya dati, ang pagtakas. Dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang isang maliit na bayong at sinimulang ilagay ang iilang damit nila. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, walang ingay, ngunit bawat isa ay may bigat ng isang pinal na desisyon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang mahalaga, makalayo siya. Makalayo sa lugar na ito kung saan siya hinuhusgahan. Makalayo kay Amihan para hindi na niya ito madamay pa. Nang matapos siyang mag-impake, nakita niya si Amihan na papasok ng bahay. Ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niyang harapin ito sa huling pagkakataon. Lumabas siya ng silid at sinalubong ito sa may salas. Nagulat si Amihan nang makita siya. "Liway." "Han," sabi ni Liwayway, pinipilit na huwag masamid sa sarili niyang mga luha. "Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tulong ninyo.
Ninyo ni Nanay Flora. Kumunot ang noo ni Amihan, nakaramdam ng kakaiba sa tono ng pananalita nito. Bakit ka nagsasalita na parang aalis ka? Tumingin si Liwayway sa sahig. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Salamat sa lahat, Amihan. Pero siguro kailangan ko nang umalis. Gulo lang ang dala ko sa inyo. Tatalikod na sana siya para bumalik sa silid at kunin ang kanyang mga anak nang maramdaman niya ang paghawak ni Amihan sa kanyang braso. Ngunit hindi pa siya nakakapagsalita. Biglang bumukas ang pinto ng silid kung saan siya nag-iimpake. Nakatayo roon si Amihan. Hindi. Ang kausap niya ay anino lamang ng kanyang imahinasyon. Ang tunay na Amihan ay kararating lang. Nakatayo si Amihan sa may pintuan. Ang muka ay hindi galit o malungkot, kundi puno ng isang kalmadong determinasyon na ngayon lang niya nakita. Sa kamay nito, may hawak itong isang lukot na papel. Naglakad ito papasok, nilampasan siya, at marahang inilapag ang papel sa ibabaw ng maliit na mesa. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, wala ang paghuhusga na kanyang kinatatakutan. Sa halip, naroon ang isang pangako. Huwag kang aalis! Mariing sabi nito. Ang boses ay sapat na para pigilan ang pagtibok ng kanyang puso. Alam ko na ang totoo. Nakatitig lang si Liwayway kay Amihan. Hindi maintindihan ang sinasabi nito. Ang isip niya ay blangko. Ang puso niya ay puno ng sakit at pagkalito. Nakita niyang kinausap nito si Silaw. Nakita niya ang pagtango nito. Paanong, hindi kita maintindihan. Halos pabulong na, sabi ni Liwayway. Imbes na magsalita, kinuha ni Amihan ang lukot na papel mula sa mesa at inilahad ito. Isa itong resibo. Resibo mula sa isang talyer sa kabilang bayan. Nakasulat doon ang paint job and body repair, white sedan, at isang petsa, ang araw pagkatapos ng aksidente ni Dante. Hindi ako mapakali, Liway. Panimula ni Amihan. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Alam kong may mali. Kaya nagsimula akong magtanong-tanong. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagpunta niya sa car rental shop. Ang pagkakatuklas niya na si Silaw ang umupa ng puting kotse na isinauli nitong may gasgas. Ang paghahanap niya sa talyer kung saan ito dinala. Sinabi sa akin ng mekaniko na minadali raw siya. Cash ang bayad at malaki ang ibinigay para lang manahimik siya at wag nang magtanong, sabi ni Amihan. Ang gasgas daw ay malalim at may naiwang bakas ng itim na pintura. Ang kulay ng kotse ni Dante. Napaupo si Liwayway sa isang silya. Ang mga nalaman niya ay tila isang malaking alon na humahampas sa kanyang pagkatao. Pero hindi pa tapos si Amihan. May kinuha pa siyang isang papel mula sa kanyang bulsa, isang kopya ng bank transaction. Hindi lang selos ang dahilan niya, Liway. Pera? Malaking pera. Pagpapatuloy ni Amihan. May connection sila ni Dante. Isang illegal na transaksyon. Niloko ni Dante si Silaw. Tinakbo niya ang pera. Kaya noong gabing iyon, hinabol siya ni Silaw. Hindi para saktan, kundi para kunin ang pera at patahimikin siya ng tuluyan. Ang lahat ng pan-age gap, danamdong vici, ang mga paninira, ang pagmamanipula, ang pagdidirekta ng sisi sa kanya, lahat ay parte ng isang masalimuot na plano. Yung pag-uusap namin kanina na nakita mo, sabi ni Amihan na para bang nababasa niya ang nasa isip ni Liwayway. Hindi ako naniwala sa kanya. Nagpanggap ako. Nagpanggap akong kumakampi sa kanya para makuha ko ang tiwala niya, para mawala ang kanyang pag-iingat. Doon na bumigay ang lahat ng emosyon na pinipigilan ni Liwayway. Ang mga luhang kanina pa nagbabadyang pumatak ay bumuhos na parang ulan. Ngunit hindi na ito luha ng kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng gulat, ng pasasalamat, at ng matinding hiya. Patawad, Han, sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Patawad dahil pinagdudahan kita. Akala ko. Hindi na niya natapos ang sasabihin.
Lumapit si amihan at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Ang paghawak na yon ay sapat na para maramdaman niya ang lahat ng suporta at pag-unawa na kailangan niya. "Shh! Wala kang kasalanan," mahinang sabi ni amihan. "Ginawa niya ang lahat para pagdudahan mo ako, para pagdudahan mo ang sarili mo. Ganyan siya kahusay maglaro ng isip ng tao." Iniangat ni amihan ang mukha ni Liwayway gamit ang kanyang kamay. Pinunasan niya ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Sa sandaling iyon, sa gitna ng lahat ng gulo, isang kakaibang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Isang koneksyon na mas malalim pa sa pagkakaibigan. "Magtiwala ka sa akin ng Liway," sabi ni amihan. Ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. "Hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaang masira ang buhay mo dahil sa kasalanan ng iba." Tumango si Liwayway na wala ng salita. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. "Ano ang plano natin?" tanong niya. Ang boses ay may bahid na ng bagong determinasyon. "Kailangan nating makuha ang pruweba," sagot ni amihan. Ang susi. Ang susi sa safety deposit box kung saan niya itinago ang pera. Kung mapapatunayan nating nasa kanya ang pera ni Dante, tapos ang laro niya. At ang plano ko ay paaminin siya mismo sa sarili niyang bibig. Habang pinag-uusapan nila ang mga susunod na hakbang, ang kanilang mga isip ay nagkakaisa sa iisang layunin. Ngunit ang sandali ng pag-asa ay biglang pinutol ng isang malakas na pagring ng telepono. Telepono ni amihan. Tiningnan niya ang screen. Kumunot ang kanyang noo. Silaw del Fiero. Nagkatinginan sila ni Liwayway. Sinagot ni amihan ang tawag at agad itong inilagay sa loudspeaker. Hindi ang karaniwang malambing at mapaglarong boses ni Silaw ang kanilang narinig. Sa halip, ito ay boses na puno ng hindi maipaliwanag na takot at pagmamadali. "Han, tulungan mo ako." Sigaw nito mula sa kabilang linya, kasabay ng malakas na tunog ng hangin. "May sumusunod sa akin. Parang papatayin yata nila ako." Ang boses ni Silaw sa telepono ay puno ng tunay na takot. Ngunit para kay Liwayway at amihan, isa itong palabas. Isang desperadong hakbang mula sa isang taong nararamdaman na ang mga pader ay papalapit na sa kanya. "Nasaan ka?" tanong ni amihan. Pinapanatili ang pekeng pag-aalala sa kanyang boses habang sumesenyas kay Liwayway na tumawag sa pulis. "Sa lumang bodega malapit sa pier. Han, bilisan mo. Natatakot ako." Pagkatapos ay biglang naputol ang tawag. "Isang bitag," sabi ni amihan kay Liwayway. Gusto niyang papuntahin ako doon para gumawa ng panibagong kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila ang magiging biktima sa kanyang laro. Sa tulong ni SP1 Ramirez, naglatag sila ng sarili nilang bitag. Hindi alam ni Silaw. Nauna nang pumunta ang mga pulis sa lugar at nagtago sa mga madidilim na sulok ng bodega. Dumating si amihan, nag-iisa. Ang hangin mula sa dagat ay malamig at may dalang amoy ng alat. Ang kalawangin na bodega ay nakatayo na parang isang malaking halimaw sa dilim. Pagpasok niya, nakita niya si Silaw sa gitna. Hindi ito mukhang hinahabol o takot. Sa halip, nakatayo ito roon. Kalmado. May isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. "Alam kong darating ka," sabi nito. "Nasaan ang mga humahabol sa'yo?" tanong ni amihan. Nagpapatuloy sa kanyang pag-arte. "Wala," simpleng sagot ni Silaw. "Pero kailangan kong siguraduhin na pupunta ka, na ikaw lang mag-isa." Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang kakaibang lungkot. "Han, maniwala ka sa akin. Pinalabas ko lang na suspect si Liwayway para maprotektahan ka." "Protektahan ako? Mula saan?" "Mula sa kanya. May kinalaman siya sa mga taong pinagkakautangan ni Dante. Ginamit ka lang niya para makapagtago." Ang mga kasinungalingan ay tuloy-tuloy na lumalabas sa bibig ni Silaw. Bawat isa ay mas desperado kaysa sa nauna. Ngunit hindi na natinag si amihan.
Tama na Silaw. Sabi niya, ang boses ay matigas na parang bato. Alam ko na ang lahat. Ang kotse, ang talyer, ang pera. Sa pagbanggit ng pera, biglang nagbago ang anyo ni Silaw na wala ang pagkukunwari. Napalitan ito ng purong galit. Hindi mo naiintindihan. Sigaw niya. Pinaghirapan ko ang perang yon. Niloko ako ng hayop na Dante na yon. Dapat lang sa kanya ang nangyari. Kaya sinadya mong ibangga ang kotse mo sa kanya? Tanong ni Amihan. Kaya mo pinatay ang isang tao? Hindi ko siya pinatay. Aksidente ang nangyari. Pagtanggi ni Silaw. Pero kasalanan niya. Kung ibinigay lang niya ang pera, hindi sana aabot sa ganoon. Habang sila'y nagtatalo, hindi nila namalayan ang isang anino na tahimik na lumabas mula sa likod ng mga kinakalawang na drum. Si Liwayway, hindi niya napigilan ang sarili. Kailangan niyang harapin ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Kasalanan niya? Tanong ni Liwayway. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit puno ng tapang, na ngayon lang niya natuklasan sa sarili. Pinatay mo ang asawa ko. Sinira mo ang pangalan ko. Ginawa mong impyerno ang buhay ng mga anak ko. Para lang sa pera? Nagulat si Silaw sa biglaang pagsulpot ni Liwayway. Ang lahat ng kanyang kontrol ay nawala. Sa kanyang mga mata, si Liwayway ang representasyon ng lahat ng kanyang kabiguan. Ikaw! Sigaw ni Silaw. Ang muka ay nag-aapoy sa galit. Kung hindi ka dumating sa buhay ni Amihan, sana hindi naging ganito kakomplikado ang lahat. Dapat sa'yo mamatay na lang din. Sa isang iglap, bumunot si Silaw ng isang maliit at matulis na bagay mula sa kanyang bulsa, isang ice pick. Mabilis siyang sumugod papunta kay Liwayway, ngunit mas mabilis si Amihan. Agad niyang hinarang ang braso ni Silaw. Nagpambuno sila. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang malakas na sigaw. Pulis! Bitawan mo yan! Mula sa mga anino, lumabas ang mga pulis. Nakatutok ang kanilang mga baril. Natigilan si Silaw. Binitiwan niya ang ice pick. Tumingin siya sa paligid. Sa mga pulis, kay Amihan at kay Liwayway. Sa sandaling iyon, alam niyang tapos na ang laro. Wala na siyang takas. Pero bago pa man siya dakpin ng mga pulis, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggang pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, bulong niya. Pagkatapos ay isinigaw niya ito para marinig ng lahat habang hinihila na siya palayo ng mga pulis. Kahit mabulok ako sa kulungan, sisiguraduhin kong hindi ka magiging masaya. Hindi ka magiging masaya, Liwayway. Tandaan mo yan. Ang mga salitang iyon ay parang isang sumpa. Isang huling laso na sinubukan niyang iwan sa isipan ni Liwayway. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Silaw na isinasakay sa police car, hindi takot ang naramdaman ni Liwayway. Sa halip, naramdaman niya ang paglaya. Nilingon niya si Amihan na agad lumapit sa kanya. Sa gitna ng malamig na bodega, sa ilalim ng mahinang ilaw ng isang bumbilya, nagtama ang kanilang mga mata. Walang salitang kailangan. Sa tingin na yon, alam nilang pareho na ang pinakamadilim na kabanata ng kanilang buhay ay sa wakas, nagwakas na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang madilim na ulap na bumalot sa probinsya ng Pag-asa ay tuluyan ng naglaho. Nahatulan si Silaw del Fierro sa kanyang mga kasalanan at kasama ng kanyang pagkakakulong ay ang pagbabalik ng kapayapaan sa buhay ni Liwayway. Ang kainan sa kanto ng paghilom ay muling napuno ng buhay. Ang mga customer ay bumalik. Hindi lang dahil sa masarap na luto, kundi para na rin maging saksi sa isang kwentong nagpapatunay na ang kabutihan ay laging nananaig. Si Liwayway ay hindi na ang babaeng laging nakayuko at puno ng takot. Ngayon, ang kanyang mga ngiti ay abot na sa kanyang mga mata at ang kanyang bawat kilos ay may dalang bagong kumpiyansa. Isang umaga, ipinagpaalam ni Liwayway kay Amihan na may pupuntahan lang siya sandali. Nagtungo siya sa sementeryo ng bayan. Dala ang isang tangkay ng puting bulaklak, hinanap niya ang isang puntod sa pinakasulok na bahagi
Isang simpleng krus na kahoy na walang pangalan. Doon inilibing si Dante. Inilapag niya ang bulaklak sa ibabaw ng lupa. Huminga siya ng malalim, pinakawala ng lahat ng natitirang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito para kay Dante, ito ay para sa sarili niya. Pinapatawad na kita, Dante. Bulong niya sa hangin. Hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Pinapalaya na kita sa puso ko para tuluyan na akong makalaya. Sa pagtalikod niya sa libingang yon, naramdaman niya ang isang pamilyar na kagaanan. Ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa masalimuot niyang nakaraan ay naputol na. Pag-uwi niya, naabutan niya si Amihan sa labas. Karga-karga ang kanyang bunsong anak habang pinapanood si Tala na naglalaro. Ang sikat ng araw ng umaga ay tumatama sa mukha ng sanggol na tila tuwang-tuwa sa init nito. Alam mo ba, sabi ni Amihan habang lumalapit si Liwayway, naisip ko na ang perpektong pangalan para sa kanya. Tumingin si Amihan kay Liwayway. Ang mga mata ay nagniningning. Sinag. Sinag? Pag-uulit ni Liwayway, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, sagot ni Amihan. Hinaplos ang pisngi ng sanggol. Dahil sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng buhay mo, siya ang naging sinag na nagdala sa akin patungo sa iyo. Ang mga salitang yon ay mas matamis pa sa anumang pangako. Niyakap ni Liwayway ang braso ni Amihan, isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito, at sabay nilang pinanood ang kanilang dalawang anak, ang kanyang Tala at ang kanyang sinag. Kinahapunan, isinama siya ni Amihan sa isang pamilyar na lugar, ang Sapa. Ang mismong Sapa kung saan niya sila natagpuan noong gabing maulan. Ngayon, ang tubig ay payapa at malinaw at ang paligid ay puno ng huni ng mga ibon. Naaalala mo pa ba? Tanong ni Amihan. Tumango si Liwayway, paano niya malilimutan? Dito kita natagpuan, Liway, sabi ni Amihan. Hinawakan ang kanyang dalawang kamay. Basang-basa, nanginginig, at walang pag-asa. Dito ko unang nakita ang katapangan ng isang ina. Huminga ito ng malalim. Kaya gusto ko, dito rin magsimula ang lahat para sa atin. Dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha ito. Hindi isang mamahaling singsing, kundi isang singsing na gawa sa hinabing dahon ng niyog. Simple, taos puso. Tulad niya, Liwayway Alcantara, sabi niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. Gusto kong maging tala at sinag ng buhay mo. Papayag ka bang maging liwayway ng bawat umaga ko? Pakasalan mo ako. Sa pagitan ng mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, mga luha ng purong kaligayahan, isang salita lang ang malinaw na lumabas sa kanyang bibig. Oo, ang kanilang kasal ay simple lang, ginanap sa likod bahay ng karinderya na naging saksi sa lahat. Ang mga bisita ay ang mga taong naging parte ng kanilang kwento, mga suki sa kainan at mga kapitbahay na natutong magmahal muli sa kanya. Nakasuot si Liwayway ng isang puting bestida na simple ngunit elegante. Ang kanyang buhok ay may palamuting maliliit na bulaklak ng sampagwita. Sa isang kamay, hawak niya ang kamay ni Tala na siyang flower girl. Sa kabilang braso, karga niya si Sinag. Habang naglalakad siya patungo kay Amihan na naghihintay sa kanya sa ilalim ng isang arko na gawa sa kawayan at mga bulaklak, nakita niya ang kanyang hinaharap, isang hinaharap na puno ng kapayapaan, paggalang, at isang pag-ibig na hindi nananakit. Nang magkaharap na sila, inabot ni Amihan ang kanyang kamay. Ang init niyon ay ang init ng isang tahanan. Sa paglubog ng araw, habang ang langit ay nagkukulay kahel, sila ay opisyal ng naging isa. Niyakap ni Amihan ang kanyang bagong pamilya. Tinitigan ni Liwayway ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak.
At ang lahat ng biyayang natanggap niya, idinikit niya ang kanyang labi sa tainga ni amihan at bumulong, sapat lang para marinig nito. Lahat ng sakit ay lilipas din, dahil ang tunay na pag-ibig palaging alam kung paano humanap ng daan pabalik. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay ng sakit, pagbangon, at walang hanggang pag-asa. Ang kwento ni Liwayway at amihan ay nagpapaalala sa atin na gaano man kadilim ang gabi, laging may sisikat na liwayway sa umaga. Ipinapakita nito na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pagtitiis, kundi sa katapangang tumayo at piliin ang sariling kaligayahan. At higit sa lahat, ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit o nangungulong. Ito ay nagpapalaya, naghihilom, at nagbibigay ng kanlungan sa gitna ng anumang unos. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento. Ang inyong suporta po ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong parte ng kwento? Anong aral ang inyong napulot? At anong klaseng mga kwento pa po ang gusto ninyong marinig sa mga susunod nating paglalakbay? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!